Sila nga si Sardico at saka si Romualdez. Billion ata nakuha. Nung hindi siya pumayag, ang ginawa nila Sardico at saka ni Romualdez, nag-declare sila ng 10 billion, tapos kinuha nila yung 10. Yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sara. Kaya siguro nasa isip nila na pag nanalo to sa susunod na eleksyon, sira ang mga natin. Pakinggan natin, ito po yung dahilan o umpisa ng away ni BBM at kay BP Sara. Nag-umpisa po ito doon kay Romualdez. Pakinggan po natin yung pahayag ng isang babae na kung kailan nag-umpisa yung away ni BBM at ni BP Sara Duterte. Pakinggan mo natin. Anong nangyari din sa Duterte? Kay Sara. Ang pinakanangyari nung kay Sara, kaya nagalit ang Duterte. Marcos kay Sara. Sila muna. Si Marcos muna. Oo. Si Romualdez. Romualdez. Kasi, nang nagkaroon ng budget ang DepEd na bilyon, kinakatkong nila kay Sara yung bilyon. Si Sara hindi pumayag. Na bakit nyo kukunin? Sila nga si Sardico at saka si Romualdez. Bilyon ata nakuha. Nung hindi siya pumayag, ang ginawa nila Sardico at saka ni Romualdez, nag-declare sila ng 10 billion, tapos kinuha nila yung 10. Yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sara. Kaya siguro nasa isip nila na pag nanalo to sa susunod na eleksyon, sira ang mga natin. Kaya doon na lahat nagsimula. Doon talaga, kaya naglabas ng confidential fund. Mga naglabasan, pero lahat paninira. Confirm na paninira. Confidential fund nakakatuwa. Di ba yung paano ginastos? Ang confidential fund, ibig sabihin ng confidential fund, certificate lang. Ginawa yun ni Ping Lacson at Tito Soto. Kunyari, binigyan kita ng 100,000. Kaya gastusin mo to. Pero certification lang na nagastos ko sa ganyan-ganyan at chuchu. Wala na yung detayeng pamasahe. Walang ganun. Nakalagay sa batas. Ngayon, sabi ng COA, na si Sara, nakulang yung documents. Doon, pumasok itong mga quadcom na ganyan-ganyan, nawala, Chenelyn at chuchu. Binigyan ng deadline ng COA si Sara para makapagpasa pa ng iba. Di ba nakadepende yung quadcom sa COA? Kasi nga ito sinabi ng COA. Di nagpasa na Sara bago mag-due date. Kaya si Sara hindi sumasagot sa mga hearing. Kasi wala pa kami due date. Ba't dito kami papaliwanag? Magpapasa pa kami sa COA. Wala pa kang due date. Kaya ganun siya makipag sa hearing. Tapos si COA naglabas sa hearing after ng ilang session na. Sa mga naipasa, clear si Sara. Maayos. Tinawa naman nalatin sa COA. Chenelyn, baka ganyan kayo, ganyan, hindi yung ginagawa ng trabaho mo, Chenelyn. Yung COA ngayon na ganyan. Hindi yung nangyayari. Kaya nga, confidential fund natapos. Clear. Yan ang eksena nila. Binapabagsak talaga nila. Kasi alam nila na kapag nanalo si Sara sa sunod na eleksyon, sira ang lahat ng nakawan. Magkakaroon pa kay Sara ng anti-graft and corruption. Pag nanalo siya. Sabihin, kung sila Marcos talaga. Ganun talaga. Ano yung sinasabi nila dati na yung bank, yung World Bank? Asan yun? Yung sinasabi nila na merong mga nakatanim sa bawat bangko na Pera nila. gold bar. Marcos? Oo. Chismis lang ata. Hindi ko rin confirm. Chismis lang ata. Tapos tingnan mo ngayon, sinusunod nila si Duterte. Papansinin mo lagi, di ba, ang daming hearing ngayon? Yung Pogo, si Kiboloy, si Alice Goo. Lahat panturo sa bandang huli kay Duterte. Kasi sinisira lang nila. Mga hindi totoo. Mga paninira lang talaga. Wala silang hearing ngayon na abot pa yan na labas si Duterte. Lahat puro Duterte turo. Obvious ang eksena. Yan sa di ba ngayon sa war on drugs ngayon, ang hearing. Nagsalita ng ICC, yung international, hindi nila papasokan yung war on drugs ni Duterte. Nagpetition ulit Trillanes, ayaw tumigil. Yeah, sure, panalo talaga si Sara sa election. Tsaka maganda ituloy yung war on drugs, tsaka anti-graft and corruption. Tsaka yung gusto ni Duterte dati na hindi nangyari kasi nga nagka-pandemic. Yung, kunyari, Bulacan. Lahat ng mga kinikita sa Bulacan, yung mga business, mga tax, hindi na pupunta sa government. Tapos mangyayaran si Bulacan panggastos. Sila na ang maghahawak. Tapos sila nagagastos kung ano mga kailangan ng pagkagastusan. Ang kupitan nga lang dyan, nasa mga lang, mayor. Pero makikita mo kagad yung progress ng Madali pating imbestigahan kung may mayor lang imbestigahan. Hindi katulad sa gobyernong mahawak, hirap imbestigahan. Tapos maganda doon, lahat ng mga tao sa Maynila, magpupuntahan ng mga probinsya. Kasi, kumbaga yung level ng sibilisasyon nila, pataas kasi sa kanila nang umiikot yung pondo. So, luluwag ang Maynila. Traffic. Iwas. Diba? Si Kimbo hindi na lumalabas ng hearing. Yung congresswoman ng Marikina, yung dating teacher,
Nung nangangampanya pa lang siya, yung mga bababang posisyon pa lang, naka-tricycle siya. Ngayon, sinilit ng mga tao yung mga relos, mga bag, pag may hearing, mga milyon. Yun mo? Oo. Okay. Tapos siya ang nag-aano kay Sarah, yung sa script nga, yung confidential fund issue, yung sa hearing, siya yung binarabara ni Sarah. Na plano niyo to, no? Scripted to, no? Tapos ano na siya ngayon, hindi lumalabas sa mga hearing. Tahimik siya. Pero kimbo. Ngayon ang sumusunod na, sina Dan Fernandez, yung Quadcom naman. Mga feeling siga sa Congress. Sunod-sunod yan. Ang dami kasi, mga tao kasi nag-iimbestiga sa kanila. Tapos, tsaka hindi talaga dadalhin. Ako kaya ginagawa ko yung mga vlog ko talaga, sinisave ko, yung mga ginagawa ko. Kunyari, ganito yung ginawa ng ano. Bagdating ng election, tsaka ko yung i-re-repost para maalala ng tao na ito yung mga pinaggagawa niya. Kasi minsan nakakalimutan. Parang hindi talaga maiboto yan. Mabuisit. Nagtulong-tulong lahat ng Congress para kay Sarah. Kasi nga wala silang mananakaw. Pag si Sarah na naging presidente. Tama yung sinabi ni Duterte na nasa Congress ang pinakamalaking nakawan. Totoo talaga. Totoo naman talaga. Kasi sila nagbibigay ng budget eh. Tingnan mo di ba yung hearing ngayon lahat sa Congress at sa Senate kay sa mga Duterte? Yung sa PhilHealth pang bayan yan, hindi pang kay Duterte, pang health ng lahat ng Pilipino. Yung flood control pang lahat ng Pilipino. Hindi din natalakay yung pang dapat pang bayan, yung pang bansa. Puro Duterte. Alam mo nung ano, yung talamak na sila Manila, ganyan tagilan. Alam ng lahat ng tao. Dati nga pag nag-post ka ng atitudo, may mga lumalaban pa sa'yo eh. Siguro mga 60%. Kasi yan kami Marcos sa Chuchucho. 40%, 60% Duterte. Pag nag-vlog ako dati 40% Marcos. Ngayon punta ka sa mga vlog ko. Siguro sa 100 nag-comment, isa lang, hindi Duterte. Diyan natin makikita kung gaano nila ginawa ng paraan para mapabagsak ang mga Duterte, di ba? Lahat ng investigasyon, ang dulo-dulo, gusto nila si Duterte ang madidiin. Yang pugo kay Alice Go, gusto nila pagdating sa dulo, si Duterte ang madidiin. Halos lahat na lang ng mga ganyang investigasyon, gusto Duterte daw ang madidiin pagdating sa dulo. Grabe na po talaga ngayon. Kaya diyan natin makikita na talagang ayaw nila sa mga Duterte. Gusto nila talaga pabagsakin ang mga Duterte para pagdating sa 2028, hindi na po makakatakbo si VP Sara Duterte sa pagka-presidente. Kaya pina-impeach nila. Tapos ngayon, pinakulong nila o hinatid nila si President Duterte sa ICC para wala na pong balakid sa kanila o sa mga gagawin nila o mga balak nilang gagawin sa 2028 eleksyon. Yan po. Puro Duterte na lang po pagdating sa dulo. Kaya yan, ginawa nila ng paraan para mapabagsak ang mga Duterte, para mawala na sa eleksyon, hindi na makatakbo ng anumang posisyon sa gobyerno si VP Sara Duterte. Kaya binapabagsak talaga nila. Lahat ginagawa nila ng paraan kung paano talaga mapabagsak yung mga Duterte. Pero kahit anong gawin nila, dahil ang taong bayan sumuporta po sa mga Duterte, kaya mahirapan po sila. Kahit gaano nila pabagsakin, kahit anong gawin nila pagpabagsak ng mga Duterte, babangon at tatayo pa rin muli at lalaban sa kanila. Dahil ang taong bayan naniniwala po sa mga Duterte, na ang mga Duterte ay matitinong politiko, hindi po korap at naglilingkod lang po sa taong bayan. Yan po ang katotohanan. Kaya gusto nilang pabagsakin dahil yung mga balak nila o mga plano nila may balakid. Ang mga Duterte po ang balakid sa kanila. Dahil ang mga Duterte ayaw ng mga korap na opisyal, ayaw ng mga magnanakaw. Kaya ang mga ginagawa nila, mahadlangan. Kaya ngayon, nandyan sila sa pwesto, talagang puro Duterte na lang. Makikita naman po natin puro Duterte na lang yung tinitira nila. Ganun po. Kaya ayun mga kababayan, na sinare ko lang po sa inyo yung video ng isang hindi ko kasi kilala yan, yung babae na yan. Hindi ko alam kung vlogger yan siya. Maganda po, magaling po yung sinasabi niya. Totoo po lahat yung mga sinasabi niya. Kaya salute sa iyo ma'am, sino man po kayo. So yun po mga kababayan, ingat po kayo, God bless po sa inyo lahat.